Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa malayong bayan ng Pugad Lawin, may isang alamat na hindi kailanman malimutan ng matatanda. Sinasabing sa gitna ng masukal na kagubatan ay may isang nilalang na nagtatago sa dilim. Isang aswang na matagal nang nangangalap ng biktima. Ngunit sa paglipas ng panahon, nawala ang takot ng mga tao at inisip na lang na isa lamang itong kathang isip. Isang araw, dumating sa bayan si Celso, isang binatang inhenyero na naatasang magpatayo ng bagong kalsada. Ito ay magdudugtong sa Pugad Lawin at sa karatig bayan. Dahil wala siyang paniniwala sa mga kababalaghan, hindi niya pinansin ang babala ng matatanda na huwag lumapit sa kagubatan kapag sumapit na ang dilim. Sa unang linggo ng kanyang pananatili, walang kakaibang nangyari. Ngunit isang gabi, habang nag-i-inspeksyon sa tinatayong tulay, nakarinig siya ng isang mahaba at malamig na huni ng uwak. Isang tunog na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Napatingin siya sa paligid at nakita niyang gumagalaw ang mga anino sa gilid ng kakahuyan. Akala niya'y epekto lang ito ng pagod. Ngunit nang lumingon siya muli, may isang pares ng pulang mata ang nakatitig sa kanya. Mula ito sa madilim na bahagi ng kagubatan. Mula noon, nagsimulang maglaho ang ilang manggagawa sa kanilang proyekto. Hindi nila maipaliwanag kung paano at bakit. Ang ilan ay natagpuang walang buhay. Tuyot ang mga katawan na parang sinipsip ng kung anong nilalang. Kinilabutan si Celso. Ngunit bilang isang taong may lohikal na pag-iisip, inisip niyang gawain ito ng mababangis na hayop o marahil ng mga tulisan. Isang matandang babae, si Aling Siyon, ang lumapit kay Celso at nagbabala. Huwag mo nang ipagpatuloy ang proyekto mo, iho. Binubuksan mo ang isang daan na matagal nang nakakandado. Hindi siya pinansin ni Celso at itinuloy ang kanyang trabaho. Ngunit isang gabi, habang siya'y nasa kanyang barong-barong, nagising siya sa tunog ng mga nagkakagulong aso sa labas. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana at nakita niyang may isang nilalang na lumulundag mula sa bubong patungo sa mga punong kahoy. Malaki ito at mahaba ang mga kuko at nakangisi habang bumubulong ng hindi maintindihang wika. Doon niya naalala ang babala ng mga matatanda. Ang daang ginagawa nila ay tumatagos sa dating libingan ng isang malupit na aswang. Isang halimaw na mahigit isang siglo nang nakaitlip. Ngunit muling nagising dahil sa pagkagambala sa kanyang lupain. Dahil sa takot, pinulong ni Celso ang kanyang mga trabahador at ilang matatandang taga-baryo. Ipinahayag ni Aling Siyon
ang tanging paraan upang mapuksa ang aswang. Kailangang sunugin ng kanyang pinagmumulan ang lumang balete sa gitna ng kagubatan. Ngunit may babala siya. Babantayan niya ang kanyang pugad. At hindi niya hahayaang buhay tayong makaalis. Kinabukasan, nagpunta sila sa kagubatan. Bitbit ang gasolina, itak at mga anting-anting. Hindi pa man sila nakakalapit sa puno, ay biglang dumilim ang paligid. At isang malamig na hangin ang dumaan. Mula sa lilim ng balete, lumabas ang aswang. Isang nilalang na may matutulis na pakpak, dugo ang ngipin at mahahabang kuko. Huli na ang lahat nito sa malalim at nakakatakot na tinig. Mabilis na umatake ang aswang. Hinablot ang isa sa mga kasama ni Celso at hinagis ito sa isang puno. Nagsigawan ang iba pang kasama, habang pilit na lumalaban gamit ang kanilang mga itak. Ngunit napakalakas ng aswang. Kahit anong sugat ang ibigay nila, tila hindi ito tinatablan. Nang mapagtanto ni Celso na hindi nila kayang patayin ang halimaw sa karaniwang paraan, tinakbo niya ang balete at binuhusan ng gasolina at sinindihan ito. Sa isang iglap, lumiyab ang buong puno at isang nakabibinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Ang aswang na tila nawala ng lakas ay naglupasay sa lupa. Ang kanyang balat ay nagbitak-bitak at unti-unti siyang natupok sa apoy. Hindi pa ito ang katapusan, bulong nito bago tuluyang maging abo. Nang sumunod na araw, nagdesisyon si Celso na itigil na ang proyekto. Nanatili siyang tahimik sa tunay na dahilan. Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang hindi na siya babalik sa lugar na yon. Ang Pugad Lawin ay nanatiling isang misteryosong bayan. At ang alamat ng aswang ay muling naging usap-usapan. Ngunit ngayon, may bagong aral na natutunan ang mga taga roon. May mga lugar na hindi dapat gambalain. At may mga lihim na mas mabuting manatiling nakabaon sa lupa. At sa tuwing sasapit ang gabi, may mga nagsasabing narinig pa rin nila ang malalamig na huni ng uwak. Isang paalala na hindi tuluyang naglaho ang kasamaan sa Pugad Lawin. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.